Kabanata 1271. Kinabukasan, gumising si Sofia nang nahihilo pa. Tumagal ng 3 oras ang mga ingay kagabi. Ilang beses siyang pumunta sa banyo para maghilamos para gumaan ang pakiramdam. Pagbaba niya, nakita niya si Severin na nagtuturo kina Sheila at Diane ng kung ano sa hardin. Nag-isip siya sandali at lumapit. Magandang umaga, ano na ang mga antas niyo ngayon? Ngumiti si Diane. Pagkatapos ng first grade medium rank na alchemical pill na ibinigay sa akin ni Severin 2 araw na ang nakalipas, level 5 profound master na ako. Alam kong malayo pa ito kung ikukumpara sa inyo pero masaya ako at kontento sa progreso ko. Tumawa si Sheila. Ganoon din ang nararamdaman ko. Level 3 profound master na ako ngayon. Ngumiti si Diane. Si Severin, wala siyang mga teknik na pangbabae, pero ako meron. 2 pa nga. Hindi sila mataas, pero bagay sa antas nyo ngayon. Hindi ito nangangailangan ng sobrang spiritual energy at hindi rin mahirap pag-aralan. Ang galing! Wala pa kaming natutunan na teknik kasi wala pang akma para sa amin. Marami si Severin pero wala sa mga iyon ang tugma sa amin, mabilis na sabi ni Sheila habang kumikislap ang mga mata sa tuwa. Ngumiti si Sofia. Maraming salamat Miss Sofia. Walang anuman sagot ni Sofia. Kinuha niya ang 2 technique box at ibinigay isa sa bawat isa. Kunin niyo ito at gumawa kayo ng kopya para pareho kayong makapag-aral. Sky grade techniques ito, huwag niyong madaliin. Naniniwala akong magiging warrior kings din kayo sa lalong madaling panahon sa tulong ni Severin. Maraming salamat Miss Sofia, gagawin namin ang aming makakaya. Nagkatinginan sina Diane at Sheila at tinanggap ang technique box. Tumango si Severin ng may pagsang-ayon. Sky grade techniques, hindi masama. Sa normal na sitwasyon, soil grade lang ang pinakamainam para sa profound master. Tama si Sofia, may talento kayong 2. Sa tulong ko, kaya ninyong matutunan ang mga sky grade techniques na ito. Biglang dumating si Megan na napakaganda dahil naka-makeup. Handa na ba kayo para mamili? Mapait na ngumiti si Severin. Megan, sa tingin ko darating ngayon ang tatay ni Franco. Pagkatapos ng nangyari kagabi, sigurado akong papunta na siya dito. Hindi tayo pwedeng umalis. Ayokong manakit siya ng inosente dito dahil lang wala tayo. Napabuntong hininga si Megan. Pero commander siya, papatay ba siya ng inosente? Hindi makakabuti sa reputasyon niya iyon, hindi ba? Ngumiti si Severin. Oo, pero mas mabuti na ang nag-iingat kaysa nagsisisi. Severin. Lumabas ka rito ngayon din. Naputol ang sasabihin niya sa malakas na sigaw. Sa kabila noon, hindi natinag si Severin. Sa katunayan, tila natuwa pa siya at ngumiti. Haha, mabuti, napaaga siya. Kapag natapos ko ito, pwede na tayong gumala. Ganoon din ang naisip ni Megan. Tumango siya na may ngiti. Mas maaga silang dumating, mas maaga silang aalis. Pagkatapos magsalita ni Megan, ilang tao ang lumitaw sa himpapawid. Mabilis na lumipad si Severin pataas at huminto sa harap nila. Mas ligtas kung dito muna kayo manood. Siguraduhin lumayo kayo. Hindi natakot si Sofia. Mabilis siyang lumipad at pumwesto sa likuran ni Severin. 10 sila lahat kasama sina Franco, ang 3 bodyguards niya, si Leslie, at ang 5 mandirigma na kasama ni Leslie. Hindi sumama ngayon si Rio. Matapos masira ang attainment niya, haharap na lang siya sa paghihirap habang buhay. Dad, siya yun. Siya ang nakapa-baog sa akin at sumira sa attainment ni Rio. Namula ang mga mata ni Franco nang makita si Severin. Naningkit ang mga mata ni Leslie habang sinusuri si Severin. Oy bata, ang tapang mo rin. Nakaya mong kastrehin ang anak ko. Alam mo ba kung sino siya at kung anong klaseng kinabukasan ang meron siya? Tumawa si Severin. Haha, wala akong pakialam. Bastos ang anak mo. Nakita kong hindi yun ang unang beses na nangbuli siya ng babae. Ginawa ko ang dapat gawin para hindi na siya makapang-apipa ng iba sa hinaharap. Hindi ko kailangan ng tulong mo sa pagpapalaki ng anak ko, ngumisi si Leslie, sabay sulyap kay Sofia. Ang ganda ng asawa mo. Sa tingin ko hindi na niya mararanasan ang espesyal na serbisyo mula sa iyo. Gagawin ko rin ang ginawa mo sa anak ko at sisirain ko ang attainment mo. Gagawin kitang inutil at talunan. Una kong iniisip na patayin ka, pero masyadong madali iyon.
Paghihirapan mo ang buhay mo habang buhay bilang aral. Napailing si Severin at natahimik. Hindi niya inaasahan na iisipin ni Leslie na asawa niya si Sofia. Nandito lang siya para manood. Sa oras na iyon, lumabas na ang lahat sa county mansion para makita ang nangyayari. Hindi ako asawa niya. Namula si Sofia dahil maraming nakatingin sa kanya. Mabilis niyang paliwanag. Isa lang akong usisera. Hindi pala ikaw ang asawa niya. Hindi naman iyon mahalaga. Ang mahalaga ay hindi na niya magagampanan ang pangangailangan ng asawa niya. Haha, tawa ni Leslie. Samantala, tumingin si Severin sa likuran at nakita ang 5 mandirigma sa tabi ni Leslie. Ngumiti siya, hindi masama. Nagdala ka pa ng 5 level 9 warrior kings. Nakaka-impress. Tumawa si Franco. Sila ang Southeast Six Tigers, sila ang pinagkakatiwalaang tauhan ng tatay ko, kasama si Rio. Pero simula nang sirain mo ang attainment ni Rio kagabi, nagkaroon ng konting pagbabago. Oy, ganun ba? Wala naman akong alam tungkol sa kanila. Pero parang wala ring dapat ikapangamba, sagot ni Severin na tila nanunood lang ng mga ulap. Nataranta ang natitirang 5 miyembro ng Southeast Six Tigers matapos marinig ang sinabi ni Severin. Ipinagmamalaki nila ang kanilang titulo, ngunit tila wala iyong halaga para kay Severin. Hindi masama bata, kaya mong basahin ang attainment ng mga tao. Mukhang may sikreto kang teknik. Napangiti si Leslie, at halatang nasa sabik. Nais niyang makakuha ng magandang kapalit matapos sirain ni Severin ang attainment ni Rio. Sige. Sugurin niyo siya. Hindi siya kasing hina ng inaakala niyo, kaya mag-ingat kayo, sabi ni Leslie matapos mag-isip ng mabuti. Iwinasiwas ni Severin ang kanyang kamay at lumabas ang isang espada. Bakit hindi sabay-sabay kayong 6 na umatake? Makakatipid ako ng oras. Isang payo, kung iniisip ninyong kaya akong talunin ng 5, masyado kayong inosente. Ang yabang mo, sige, sabay-sabay kami. Hindi lang namin gusto na mamatay ka agad, kasi mawawalan kami ng kasiyahan, tugon ng isa sa 6. Ang pakay nila ay hindi patayin si Severin agad kundi dakpin muna at pahirapan. Huwag niyo akong alalahanin, mas mabuti pa alalahanin niyo ang sarili ninyo. Ngumiti si Severin at nagpadala ng spiritual energy sa espada. Haha, matagal ko nang hindi ginagamit ang espada ko. Dahil kampante ka sa sarili mo, ipapalasap ko sa inyo ang bisa ng espada ko ngayon. Tumawa si Leslie at naglabas din ng espada. Tulad ng espada ni Severin, ito rin ay first-grade spiritual weapon. Pagpasa niya ng spiritual energy sa espada, naglabas ito ng matinis na tunog. Kumulat ang pulang aura blade sa paligid ng espada na nagbigay rito ng mas nakakatakot na anyo. Rose Petal Rain. Biglang kumilos si Severin at sinambit ang pangalan ng teknik. Nagpakita ng 12 ng rose petals sa ere. Anong klaseng teknik ito? Nagulat sina Leslie at ang Southeast Six Tigers. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito kagandang teknik. Napatingala si Megan sa himpapawid. Ang teknik na ito ay hindi ako nagsasawang panoorin. Ang lakas ng telekinesis na kailangan para kontrolin ang mga iyon. Hindi ito kaya ng kahit sino. Ngumiti si Diane at ipinaliwanag. May 3 level ang teknik na ito ayon kay Severin. Easy, medium, at difficult. 10 rose petals sa easy level, 100 sa medium level, at 1,000 sa difficult level. Nagulat si Megan. Ibig sabihin nasa medium level pa lang si Severin. Kapag umabot siya sa difficult level, magiging nakakatakot ang lakas ng teknik na ito. Tumango si Diane syempre, pero hindi ito basta teknik na kayang aralin ng kahit sino. Napakahirap nito at kailangan ng napakalakas na telekinesis. Hindi siya tuturuan ng master niya kung hindi siya ipinanganak na may ganoong kakayahan. Ang ganda, bulalas ni Sofia. Bilang anak ng sect leader ng Stormy Moon Sect, ngayon lang siya nakakita ng teknik na may kagandahan at lakas ay parehong matindi. Sa bawat rose petal ay may nakatagong nakamamatay na puwersa, na tanging may mataas na attainment lamang ang makakakita. Mag-ingat kayong lahat, area of effect damage ang teknik na ito. Malawak ang tinatamaan at sabay-sabay na umaatake, babala ni Leslie matapos suriin. Huwag niyong maliitin ang atakeng ito. Gamitin niyo ang pinakamalakas ninyong teknik,
sabi pa ng isa sa Tigers. Sabay-sabay silang gumamit ng pinakamalakas nilang teknik. Atake, tinuro ni Severin ang harapan, at mabilis na lumipad ang mga rose petal patungo sa kanilang target. Bagamat mukhang mabagal, at ilusyon lang iyon. Sa loob ng isang kisap mata, nasa harap na nila ito. Bam, bam, bam. Sunod-sunod ang malalakas na pagsabog sa himpapawid. Pumutok ang bawat rose petal at nagdulot ng pinsala sa paligid. Imposible, napasuray ang 6 sa lakas ng atake. Lumampas ang puwersa nito sa kanilang inaasahan. Kahit na hati-hati ang epekto sa 6, mabilis nitong winasak ang kanilang mga teknik. Hindi pa tapos, patuloy na pumapalibot ang mga petals sa kanila. Paanong posible ito? Anong attainment niya? Anong teknik ito? Paano ito kasing lakas ng atake ng level 4 Warrior Emperor? Sigaw ni Leslie na hindi makapaniwala. Pagkalipas ng ilang pagsabog, nahulog siya mula sa himpapawid at nagsuka ng dugo. Matindi ang pinsalang tinamo niya. Ganoon din ang nangyari sa iba. Mapuputla at hirap ng lumaban. Iwinasiwas ni Severin ang kamay at naglaho ang huling 12 rose petals na para bang hindi sila nag-exist. Kabanata 1275. Hindi. Paano natalo ang tatay ko? Umiling si Franco at ayaw tanggapin ang katotohanan. Para sa kanya, ang kanyang ama ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Hindi niya lubos maisip kung paano natalo ng isang mas batang lalaki ang kanyang ama. Bukod pa doon, kasama pa ng ama niya ang 5 pang level 9 Warrior King na sabay-sabay umatake sa iisang tao. Hindi ka panipaniwala na natalo silang lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Commander, sigaw ni Fent at iba pa. Ang taong tinitingala nila sa loob ng maraming taon ay mabilis lamang na tinalo. Ang inaakala nilang walang kapantay ay natalo ng ganoon kadali. Paano ako natalo? Paano nangyari iyon? Tumayo si Leslie na hindi makapaniwala sa nangyari. Lumipad pababa si Sofia at lumapag sa harapan nila. Tiningnan niya sila ng may pagmamataas. Akala niyo ba kayo ang pinakamalakas? Isa akong elite na disipulo ng Stormy Moon Sect, level 3 Warrior Emperor, at kahit ako ay hindi kayang talunin ang lalaking ito. Ikaw pa kaya, isang level 2 Warrior Emperor lang, iniisip mong kaya mo siyang talunin. Ano, isa kang level 3 Warrior Emperor at miyembro ng Stormy Moon Sect. Nagulat na sabay hingal ni Leslie. Hindi niya inakala na kakilala ni Severin ang isang elite ng Stormy Moon Sect, at halatang malapit pa sila. Commander, may natira pang mga rose petals pero hindi niya ginamit para saktan kami. Kung ipinagpatuloy niya iyon, patay na kaming lahat sigurado, sabi ng isa sa Southeast Six Tigers habang lumalapit. Sa tingin ko, hindi niya talaga intensyon na patayin tayo. Umubo si Leslie ng 2 beses. Ngayon niya lang tunay na naunawaan, na kung ginusto ni Severin na patayin sila, matagal na sanang nangyari iyon. Salamat sa hindi pagpatay sa amin. Tiningnan niya si Severin. Sa mga mata pa lang ni Severin ay malinaw na wala siyang balak tapusin sila. Bahagyang ngumiti si Severin. Hindi ko kayo pinatay dahil isa kang commander ng bansa. Nagsilbi ka at nakapag-ambag ng malalaking merito para sa bayan. Kaya kita pinalaya. Dapat alam mong karapat-dapat lamang sa anak mo ang nangyari sa kanya. Naiintindihan mo ba kung bakit ko iyon ginawa? Kumibot ang labi ni Leslie. Pero wala siyang ibang magawa kundi ang tanggapin ang pagkatalo. Oo Mr. Severin, tama ka. Nabigo akong maging mabuting ama. Nabigo akong turuan siyang maging mas mabuting tao. Ang pagiging arrogant niya ay dahil sa akin. Nararapat lang sa kanya ang parusang iyon. Tumango si Severin. Mabuti kung ganoon. Umuwi ka at pag-isipan mo ang pagkakamali mo. Siyempre, tugon ni Leslie. Agad niyang inakay paalis ang kanyang mga tauhan at mabilis na lumisan. Hahaha, ang yabang ng mga iyan kanina, parang gusto kang lemunin ng buo. Tignan mo sila ngayon, takot na takot, sabi ni Megan habang natatawa. Kahanga-hanga, pero expected naman, kahit ang commander na pilitan na lang umamin ng pagkatalo. Haha. Samantala, masaya rin si Diane sa naging resulta. Ngumiti si Sheila, ibig sabihin ba pwede na tayong mamasyal kasama si Sofia ngayon? Nagkibit balikat si Severin, syempre naman. Kanina pa niya nilapitan sina Lily at ang 5 babae para bigyan ng tig-iisang alchemical pill.
Naniniwala akong nasa matatag na yugto na kayo ngayon. Para sa inyong lahat itong alchemical pills. Uminom kayo ng isa at mag-ensayo ng mabuti. Subukan ninyong magkaroon ng breakthrough sa loob ng ilang araw. Gusto kong makita kayong 6 na maging level 9 Warrior Kings. Mas magiging ligtas ang lugar na ito. Tuwang-tuwa na tinanggap iyon ni Lily at ipinasa sa iba. Maraming salamat Master. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat upang protektahan ang lahat. Tumango si Severin. Kung may bagay na hindi nyo kayang lampasan, tawagin nyo ako. Tumango sina Lily at ang 5 babae bago bumalik sa kani-kanilang ginagawa. Pagkatapos ay dinala ni Severin sina Megan, Sophia, Sheila at Diane upang mamasyal. Samantala, nakabalik na sa kanilang tirahan sina Leslie. Commander, napakalakas ng taong iyon. Napakasama lang ng pagkakataon na siya ang nakalaban natin, ani ng isang matandang lalaki na hindi pa rin mawala ang kabog ng dibdib. Matapos mag-isip ng malalim, nagsalita ang isang matandang babae na level 9 Warrior King. Tanggapin na lang natin ang pagkatalo. Wala tayong laban sa kanya. Marahil ay isa siyang level 4 Warrior Emperor. Narinig kong napakahirap makaakyat sa susunod na antas sa yugtong iyon. Kinilabutan ako nang isipin kung ganoon nakalakas ang batang iyon ngayon. Paano natin hindi nalaman ang tungkol sa kanya? Tanong ni Fen. Narinig ko kasing kakatalaga lang niya bilang governor. Siguro hindi siya nagpapakita noon kaya hindi natin siya nakilala. Si Franco, bagamat masama ang loob, ay wala ring magawa. Lagi talagang may mas malakas. At isa pa, malapit siya sa isang elite ng isang sekta. Yun talaga ang dahilan kung bakit hindi na natin siya dapat banggain. Franco, nag-iisa kang anak ko. Ibig sabihin, ikaw ang huling salinlahi ng pamilya natin, at dahil nabaog ka na. Nanlungo si Leslie at tila mas tumanda bigla dahil sa pagkatalo. Naalala niya ang isang bagay at malungkot na wika. Siguro kailangan na nating humanap ng dahilan para kanselahin ang kasal kay Princess Nana. Buwisit, ikakasal na sana ako sa isang prinsesa. Bakit nangyari sa akin to? Nagalit si Franco habang mariing nakatikom ang mga kamao. Biglang nagsalita ang isang middle-aged na level 9 Warrior King. Lahat naman tayo alam kung gaano ka-obsessed si Princess Nana kay Mr. Franco. Paniguradong magwawala iyon kapag nalaman ang nangyari. Pagkatapos mag-isip ng malalim, nagkaroon si Leslie ng isang masamang ideya. Franco, kung tunay na mahal ka ni Princess Nana, maaaring may paraan para makapaghiganti tayo. Nagliwanag ang mga mata ni Franco. Gusto niyang patayin si Severin ng lubos. Dad, ibig mong sabihin may pag-asa pa. Kung hindi mo kaya siyang talunin, matutulungan ba tayo ni Princess Nana? Hindi ba't kayo ang pinakamalalakas sa buong bansa kasama ang 2 commander at ang 4 great war gods? Imposibleng matalo si Severin kung hindi magsama-sama ang lahat ng mandirigma sa bansa laban sa kanya. Anak, masyado ka pang bata, sagot ni Leslie. Napakunot-noo si Franco. Masyadong bata. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Leslie sa paligid. Bantayan niyo ang pinto. Kailangan ko ng pribadong usapan kasama ang anak ko. Yes sir. Alam ng lahat na hindi sila dapat makialam sa sasabihin ng kanilang commander kaya agad silang lumayo. Dad, nakaalis na sila. Ano ba ang sasabihin mo? Mapait na ngumiti si Franco dahil alam niyang seryoso ang sitwasyon. Tumango si Leslie. Nangangako ka bang wala kang pagsasabihan sa sasabihin ko? Para lang ito sayo. Tumango si Franco. Nagpatuloy si Leslie. Mas makapangyarihan ang Drac-Odin kaysa sa inaakala mo. Pinapakita lang nila sa atin kung ano ang gusto nilang makita natin. Katulad ng mga sekta na inilayo ang sarili sa mundo. Nasa sarili silang sistema at hindi nagpapakita sa publiko kaya walang nakakaalam kung gaano sila kayaman at kalakas. Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang kanilang attainment. Ngumiti siya at nagpatuloy. Kaya nananatiling pinakamalakas at pinakamatatag ang Drac-Odin sa silangan, dahil may isang makapangyarihang organisasyon na nagpoprotekta sa bansa mula sa dilim. Nanlaki ang mata ni Franco. Dad, sinasabi mo bang mas malalakas pa sila kaysa sayo? Mas malakas pa kaysa kay Severin? Maaari ko ba silang hinga ng tulong sa pamamagitan ni Princess Nana para makaganti? Napangiti si Leslie nang may paghanga. Matalino ka. Tama ang iniisip mo.
Alam kong nadadala ka ng mga babae kaya ka naparusahan. Ilang beses ko nang sinabi na maging maingat ka, pero hindi ka nakinig. Namula si Franco, Dad, sinabi ko na sayo, aksidente lang ang pagdampi ng kamay ko sa puwet niya. Humingi naman ako ng tawad pero inasar niya ako na bastos daw ako. Naiinis ako kaya nangyari ang gulo. Napangisi si Leslie. Akala mo ba hindi ko kilala ang ugali mo? Paulit-ulit na kitang pinaalalahanan pero matigas ang ulo mo. Ang kay-abangan mo ang dahilan ng pinagdadaanan mo ngayon. Napayuko si Franco. Mataman siyang tinitigan ni Leslie. Ano man ang nangyari, ito na ang huli mong pagkakataon. Si Princess Nana ang paboritong anak ng hari. 6 ang anak niyang lalaki pero iisa lang ang anak niyang babae. Siya ang pinakamamahal ng hari. Magkaibigan kayo simula bata pa. Kita ng lahat na may gusto siya sa iyo pero ikaw, hindi mo siya gusto. Pabulong na sabi ni Franco. Ang itsura niya ay pangkaraniwan lang. Ni hindi kaakit-akit ang katawan niya. Hindi ko type ang babaeng tulad niya kaya iniiwasan ko siya. Sinubukan ni Leslie na kumausap ng masinsinan. Kung gusto mo ng paghihiganti, siya lang ang pag-asa mo. Pasayahin mo siya at lalo mo siyang paibigan sa'yo. Kapag nangyari iyon, hihilingin niyang tulungan ka ng hari. Siya lang ang may kapangyarihang utusan ng sikretong organisasyon. Wala silang pakialam sa akin o sa 2 commander pa. Ngunit kailanman hindi pa natin sila nakita. Napaka-misteryoso nila at 10 lang ang miyembro nila. Pero tandaan mo ito, ang pinakamahinang miyembro doon ay Level 2 Warrior Emperor. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ano? Ang pinakamahina sa kanila ay Level 2 Warrior Emperor. Nagliwanag ang mga mata ni Franco. Nabuhayan siya ng pag-asa. Matapos matalo ang kanyang ama, inisip niyang wala nang sino man ang mas malakas pa kay Severin at wala na siyang pag-asang makapaghiganti. Ang ayaw lang niya ay ang magpakumbaba sa babaeng hindi niya gusto. Ang sikretong organisasyon ay tinatawag na Shadro. Sila ang mga tagapagtanggol ng Dracodem. Walang nakakaalam kung sino sila maliban sa hari. Pinangangalagaan nila ang seguridad ng bansa. Minsan, binibigyan sila ng mga misyong pumatay ng mga dayuhang banta sa ating bansa, pero bihira iyon, paliwanag ni Leslie. Shadro, hindi ko alam na may ganitong organisasyon na nagpoprotekta sa bansa. Tumango si Franco at nagtanong. Dad, sabihin na nating Level 4 Warrior Emperor si Severin. May mas malakas ba sa kanya sa Shadro? Kung puro Level 3 pababa lang sila, wala rin silang magagawa sa kanya. Hamalakhak si Leslie. Hindi ko sila nakikita ng personal, pero sabi ni Stuart, ang pinuno nila ay Level 8 Warrior Emperor. May ilan ding Level 5 at Level 6 Warrior Emperors. Ang pinakamahina nga ay Level 2 Warrior Emperor. Kung makakaisip ka ng paraan para lalo kang mahalin ni Princess Nana, sabihin mo sa kanya na si Severin ang nagkastre sa'yo. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag para lumapit siya sa hari at humingi ng tulong. Tanging ang hari lamang ang maaaring mag-utos sa Shadro, ani Leslie na may ngisi. Tumango si Franco, Dad, naiintindihan ko. Tara na. Ha? Saan? Hindi agad naintindihan ni Leslie ang ibig niyang sabihin. Sumagot si Franco, sa Ulang City syempre. Kailangan kong makita si Princess Nana at yayain siya. Sayang lang oras kung mananatili tayo rito at wala naman tayong magagawa. Nagniningning ang mga mata ni Leslie. Tama, walang problema, maghanda tayo. Habang naglalakad, namimili si Severin kasama ang 4 na magagandang babae. Maraming lalaking halatang naiinggit nang makita siya. Tuwang-tuwa si Sofia dahil kasama niya si Severin. Paminsan-minsan ay pasimple niyang tinatitigan ito. Ngunit ng gabing iyon, habang nasa kama at naghahanda ng matulog, napuno siya ng pag-aalala. Nagdasal siyang sana ay huwag munang matulog si Severin kasama si Sheila at hindi na niya marinig ang mga nakakabaliw na ungol na iyon. Sa loob ng 2 araw, ipinasyal ni na Severin si Sofia sa iba't ibang lugar. Sa ikatlong araw, tuluyan nang nagpaalam si Sofia. Nang malapit na siya sa Stormy Moon Sect, naalala niyang tingnan ang alchemical pill na ibinigay sa kanya ni Severin. Iniisip ko lang kung anong klase ng alchemical pill iyon. Siguradong 2nd grade, pero hindi ko alam ang rank.
Sayang naman, hindi ito masyadong makakatulong sa akin. Pero ang mahalaga ay ang intensyon niya. At least alam kong may lugar ako sa puso niya. Ngumiti si Sofia at binuksan ang porselanang bote upang silipin ang laman. Nanlaki ang mga mata niya. Napanganga siya at hindi makapaniwala sa nakita. Third grade low rank na alchemical peel iyon. Third grade low rank na alchemical peel. Kung tama ako, pampalakas ito ng attainment. Ibig sabihin ba, third grade low rank na alchemist na si Severin? Mabilis niyang sinigurado na walang ibang tao, sinara ang bote, at itinago sa kanyang storage ring. Bilang anak ng sect leader, alam niyang napakahalaga ng isang third grade alchemist. Sa kanilang sekta, iisa lang ang third grade low rank na alchemist. Ginawa siyang Grand Elder na mas mataas ang autoridad kaysa sa ibang elders. Kapag kinakausap ng ama niya ang Grand Elder, doble ang pag-iingat at halos hindi niya gustong magalit ito. Kung may third grade na alchemist ang isang sekta, mas malaki ang tsansang magkaroon ng Warrior Emperor sa grupo nila. At kapag dumami ang Warrior Emperors, lalakas ng husto ang buong sekta. Napakalakas ng epekto ng third grade low rank na alchemical peel sa mga bagong Warrior Emperor o iyong malapit ng magka-breakthrough. Kaya nilang ibenta ang lahat para lang makakuha ng isa. Hindi ko inasahan na bibigyan niya ako ng third grade na alchemical peel. Kaya pala seryoso ang mukha niya noong ibinigay niya ito. Kapag na-stabilize ko na ang level ko, baka makapag level 4 Warrior Emperor na ako. Sigurado akong marami na siyang nainom na third grade pills kaya napakataas na ng attainment niya. Kaya niyang patayin si Ronnie ng napakadali. Habang naglalakad pabalik sa Stormy Moon Sect, si Severin ang nasa isip ni Sofia, pati ang alchemical peel. Bigla siyang natigilan. Paano nalaman ni Ronnie na si Severin ang pumatay kay Brandon? Iilan lang ang nakakaalam nun. At pati ang lugar kung nasaan si Severin, alam din niya. Matapos mag-analyze, tumigas ang ekspresyon niya. Ang mga nakakaalam lang noon ay ako, si Dad, si Meldrick, at ang Great Elder. Hindi yun sasabihin ni Dad dahil malaki ang utang na loob niya kay Severin. Ang Great Elder naman ay hindi interesado sa labas ng sekta. Unti-unting lumino sa kanya ang lahat. Galit siyang kumuyam ng kamao. Iisa na lang ang natitira si Meldrick. Siya ang nagsumbong kay Ronnie. Kasi hindi niya gusto si Severin. Kabanata 1280. Pagkatapos maisaayos ni Sofia ang lahat sa kanyang isipan, nagmamadali siyang umuwi. Kinaumagahan siya nakarating. Ang una niyang ginawa ay hanapin si Meldrick. Laking gulat ni Meldrick nang makita ang babaeng matagal na niyang kinahuhumalingan na siya pa mismo ang bumisita sa kanya. Ngumiti siya at agad na lumapit. Sofia, ay bumalik ka na. Saan ka nagpunta? Lumabas ka ba para tapusin ang misyong ibinigay sa iyo? Pero galit at matalim ang tingin ni Sofia. Tinitigan niya ng masama si Meldrick at tinanong kung ano ang problema niya. Tinanong niya kung gumawa ba ito ng gulo kay Severin dahil sa kahihiyan na inabot niya. Paalala niya na si Severin ang nagligtas sa kanya kaya hindi sila dapat pumapanig sa mga jewels. Kumunat ang noo ni Meldrick. Kailan ko naman ginawa iyon? Sofia, hindi mo dapat akong inaakusahan ng wala kang ebidensya. Kahit ayaw aminin ni Meldrick, kinakabahan siya. Sa isip niya baka nalaman ni Sofia ang pagpunta niya kay Severin at ang pagkakatanggap niya ng bogbog. Napasinghal si Sofia at muling nagtanong. Wala namang ibang nakakaalam nito kundi tayong dalawa. Kung hindi ikaw ang nagsabi kay Ronnie, bakit niya gugustuhin na patayin si Severin? Nakahinga ng maluwag si Meldrick. Basta hindi niya tinatanong kung bakit siya mismo ang nagtangkang pumatay kay Severin, kaya niyang gumawa ng palusot. Sofia, bakit mo iniisip na ako iyon? Hindi naman ako umalis mula nung huli nating misyon. Nag-e-ensayo lang ako lagi. Hindi ko gagawin iyon. Matagal na tayong magkakilala. Alam mo naman kung anong klaseng tao ako. Wala ring seryosong nangyari sa pagitan namin ni Severin. Nakalimutan ko na iyon. Nagdududa pa rin si Sofia kaya kumunat muli ang kanyang noo. Ang tanging nakakaalam lang nito ay ikaw, ako, ang aking ama, at ang dakilang matanda. Hindi yun gagawin ng ama ko at ng dakilang matanda. At sinabi pa mismo ng ama ko na karapat-dapat lang kay Brandon ang nangyari kaya hindi niya ito sasabihin kay Ronnie. Pinisil niya ang kanyang baba at nagtanong.
Kung hindi ikaw, sino ang nagsabi kay Ronnie? Nagpanggap si Meldrick na wala siyang alam at nagsalita. Ibig mo bang sabihin na sinubukan ni Ronnie na patayin si Severin para ipaghiganti si Brandon? Ilang araw nang wala sa sekta si Ronnie. Kung hinanap niya si Severin siguradong patay na si Severin ngayon. Hindi may pagdugtong ni Meldrick ang mga pangyayari. Kung tama si Sofia, dapat patay na si Severin. Pero iba ang narinig niya mula kay Draven. Ayon dito, walang balita na patay na si Severin. Tumawa si Sofia at sinabi, si Severin ay mas malakas kaysa sa inaakala natin. Sinubukan ngang patayin siya ni Ronnie, pero si Ronnie ang napatay niya.